Tunay nga po na isang kagalakan na tunay tayo nagkakatipon-tipon sa iglesyang ito. Atin nga pong basahin. Naniniwala ako ng otoridad ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ako'y susunod sa mga salita niya na may buong paggalang, buong puso't isipan, kaluluwa at lakas, ngayon at kailanman. Amen. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw po ng pananambahan. Salamat sa Diyos at tunay nga patuloy tayo nagtatagumpay. Amen po ba? Amen. Ating nga pong basahin ang ating the title of the message for today. Seek God earnestly and be filled with great inspiration. Minsan pa, seek God earnestly and be filled with great inspiration. Hallelujah. Tunay nga po na tayo po ay spiritual na nilalang. Naniniwala po ba kayo doon? Na ngayon, nakikita natin, ang nakikita mo ngayon ay ang physical lamang. Ngunit alam natin that beyond that, meron po tayong kaluluwa at yun po ang kailangan natin pakainin sa araw na ito. Ay sumandali po tayong manalangin. Aming Diyos, sa mga dakila, salamat sa pagkakataon nito na ipinagkakaloob mo sa iyong lingkod upang muli o sa mga na siya ay kasampapanin mo. Ang madalangin ko sa mga punuin mo nga ang lingkod, punuin mo ako sa mga ng inspirasyon na nagmumula sa iyo. Father God, that out of the overflow of my mouth, Father God, let me speak the word of life. Let me speak the word of truth. Let me speak with great inspiration. And I pray, Father God, sa bawat isa na narito ngayon, pagbuksan mo ang bawat isipan. Pagbuksan mo ang bawat isa na magising o sa Ama. At tunay nga, O Diyos, katulad ko, Father God, kami nga ay lubos na magnais, Father God, to have that great inspiration. Magkaroon ng bawat isa ng tenga na nakakarinig sa iyong salita. That your word will penetrate deep in our soul upang kami, O Diyos Ama, ay tunay nga na magtaglay ng buhay sa iyong salita. Ama, muli, pagpalangin mo ang bawat isa sa iyong salita mula sa aming kapatiran na joining us now online, sila yung nasa malalayo, and now, Father God, magni sa mga narito, kasama namin on site. Father God, bless us with your word. Ito amang aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po ay nilikha ng Diyos upang makipag-dwell sa Kanya. God created man as a spiritual being. Dahil ang Diyos, ano nga po ba ang Diyos? Ang Diyos po ay espiritu. God is a spirit. In Genesis chapter 1 verse 27, siya po ay lumikha ng tao. Okay, punta tayo doon. Ngunit sa paglikhang ito, ang nilikha pa lang niya ay physical. At ang kanyang utos ay physical din. Kaya nga ang utos niya ay humayo kayo at magpakarami. At ang pagkain nyo, anumang nasa puno, di po ba? Pero alam natin, Genesis 1:27, ang sabi po dito, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang, isang lalaki at isang babae. Wala na pong iba. Isang lalaki, isang babae, period. Huwag na po nating dagdagan. Okay. Iba kasi gusto nilang, pwede pa sigurong ganito, kalahati, half-half. Wala pong ganon, maliwanag po, Genesis chapter 1:27, we should listen to the word, at yun nga, babae at lalaki. Okay. Ngayon, in Genesis chapter 2, verse 7, alam natin na ang nilalang ng Diyos na walang espiritu ay walang magiging kaugnayan sa Diyos. Because God is a spirit. Kaya nga niloob ng Diyos, since God wanted to create a man na magkakaroon ng connection sa Kanya, magkakaroon ng communication sa Kanya, kailangan na bigyan niya tayo ng espiritu. Yun po ang nakasulat sa Genesis chapter 2 verse 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok at hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Okay. In English, basahin nga po natin. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.
Nung binigyan lamang po ng Diyos, in Genesis chapter 2 verse 7, ang tao ng spiritual na hininga, His Spirit, doon lamang po tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ano pong nangyari? Ang kaaway, dahil nga ibinagsak siya dito sa lupa, wala siyang ibang naisin, kundi sirain ang nilalang ng Diyos. At isa po tayo doon. Tayo po, bilang tao na may pisikal at may spirito, meron tayong pagkakataon na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Communication with God. Kaya nga si Adan, di ba, manay na nakikipag-communicate sa Diyos at that time through the angel of the Lord na inuutosan ng Diyos. Ngunit anong ginawa ng Diablo? Gumawa siya ng kaparaanan to entice ang kasama niya ang babae. Kaya nalikas na mas mahina po talaga ang babae. That's why the man must be stronger enough in faith. Man in the house must be stronger kasi nga may kahinaan ng babae, madaling ma-entice. Okay. Kasi tignan mo, pag nag-flash ang Lazada, ang Shopee, point, say, ay, ching, gano'n. Di po ba? Napakadali. Yung mata ng tao, madaling malin lang. Uy, ganda. Eh, di ba't paano ba nilinlang ng ahas si Eva? Sabi niya, totoo ba? Tignan mo, di ba? And nagnais din naman si Eva na may katulad ng Diyos. Kaya, anong nangyari? Nagkasala po sila. In Romans chapter 5 verse 12, bakit tayo po ay tinuring na patay sa harapan ng Diyos? Kailan yun? The moment na kinain ni Adan ang bunga ng pagkaalam sa the knowledge the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, or bunga ng puno ng mabuti at masama, namatay siya. Pagkakain niya, bumulagta na ba? Di ba't hindi? Hindi siya bumulagta. Anong nangyari? Siya po ay namatay spiritually, kaya nga pinalaya sa hardin ng Eden. In Romans chapter 5 verse 12, makipagbukas nga po kayo sa akin. Romans chapter 5 verse 12, basahin po natin. Naroon na po. Romans, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Na dahil po sa kasalanan na nagawa ni Adan, ang kasalanan ng pagsuway, ang katumbas po noon ay kamatayan. Seryoso po ang kasalanan. The topic about sin is so serious dahil sa kasalanan lang po ng pagsuway. Kaya tignan mo, likas sa tao ang sumuway. Ito ang batas, pero talagang tataliwas ang tao. Dapat naka-helmet, pero tignan mo na, andyan ba ang mga HPG? Andyan ba yung mga police? Iiwas. Magkakaroon pa ng alternate way. Tignan mo ang tao talaga. Likas na ayaw sumunod sa batas. We are speaking about sa batas ng Pilipinas na alam natin that ignorance in the law excuses no one. Paano na lang po in the law of God? Kaya nga ignorance is a sin. Ang kawalan ng kaalaman ay kasalanan dahil nga ibig sabihin, sa haba ng buhay mo bilang tao, hindi mo man lang ninais na malaman ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Sino nang pinakamatanda sa atin? Hello? Na sa haba ng buhay, na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na malaman ang katotohanan, hindi ba tayo nagkaroon ng pagnanais na saliksikin ng katotohanan? Kaya nga po, saan lamang po ba? Saan lamang po ba natin malalaman the absolute truth? The absolute truth is no other than the Bible. Kaya nga, actually yung title natin about inspiration. Seeking God earnestly and to have great inspiration is to really long
Yung sobrang pagnanais, ang magkaroon tayo ng sobrang pagnanais na tunay nga na mataglay ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. Hallelujah! Ano po ba ang kaibahan ng ating gathering ngayon from the worldly gathering? Last time, nabanggit ko na, madali naman talagang mag-ipon. O, mag-aya ka. Pa-birthday. Okay. May pagkain. Kaya, maraming pupunta dahil nga may inaasahang food. Mag-aya ka. Tara, Bible study tayo. Ay, maglalaba pa ako. Ay, maraming dahilan. Bakit? Dahil nga, ang mga taong inaaya pa natin, hindi pa bukas ang espiritual na kamalayan. Ibig sabihin, wala pang inspirasyon, kaya napakahirap sa kanila to grasp, makuha yung espiritual na gusto mong ibigay. Pero bakit andun yung sobrang pagnanais? Oh, merong ayuda sa baler. Di po ba? Wala dito. May ayuda. May pinaprocess nga kami ay. Dapat educational or health, ganun, assistance from, kasi nagbigay ng 30 million for Aurora and 10 million for Baler, separate yun, and 10 million for Kasiguran. So, ibig sabihin, pipila talaga, ipaprocess talaga, kailangan may ID ka na taga-Baler, dapat may magkaroon ka ng certificate of low income, tapos yung pinapaaral mo, may certificate na nag-aaral talaga siya. Okay. Sa hospital naman, kailangan ng medical certificate. Ganun lang yun. Di po ba, para makakuha ng grant, ng mga special assistant grant, ngayon, dahil stricto ang COA, kailangan po na may mga pertinent documents para mapatunayan na ikaw ay lehitimo na talagang nasa lugar ng Baler. Kaya nga kami, ay taga-process lang kami taga-Maria. Okay. Anong ibig ko sabihin? Even in the physical na pag-claim ng mga kailangan dito sa physical, may effort na gagawin. May kailangan na magawa. May kailangan na ma-fulfill sa paperworks para ikaw ay mapatunayang legit. Let us speak the blessing from God. Maraming mga tao pag sinabing, sino gusto ng pagpapala? Automatic ang isipan ng tao, ang blessing is money. Okay. But don't you know that inspiration, knowing God above all, pwede silang maglaro sa labas dito. Isarado lang yung door. Dali mo nga sila doon, Neus. Para okay lang. Okay. Hallelujah. Alam po natin that blessing from God ay hindi po natin maipagpapalit sa anumang bagay po dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga po tayo ay narito. What is our difference? The church versus the worldly gathering. Okay. Ang worldly gathering, madali lang talaga masatisfy ang tao. Ang problema, pag nag-aya ka ng birthday, may isang Shanghai na hindi mo masyadong naluto, tapos nakain na mapagmintas mong kasama, ay, di ba ba't makakarinig ka ng hindi maganda? Hallelujah. That's just a patalastas. Ang ibig ko pong sabihin, even if you want to satisfy, you want to please the people of this world, you can never be 100% na may please mo sila. Gaano man ang ibigay mong effort to please people, hindi. Bakit tayo narito ngayon, nagsasama-sama? We want to strive now to please God. Paano natin nasisimulan na mapaluguran ng Diyos? Di po ba't nagsisimula na yung ipapakita natin na meron tayong pagnanais na lumapit sa Kanya? The difference of church versus worldly gathering, the church has inspiration. Ang inspirasyon na pinagkakaloob ng Diyos sa iglesia, inspirasyon na nagmumula mismo sa Kanya. Nagmumula sa Kanyang salita. Amen? Hallelujah. Makipagbukas nga po kayo sa akin sa aklat po ng awit,
chapter 42, verse 1. Basahin po natin. Naroon ba tayo? Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. In English, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you. Verse 2, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya niya'y mo'y sumamba? 3, araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha ng pag-ibig. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi naman namamasid. 4, nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako'y ang nanguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Hallelujah. 5, bakit ako nanlulumong? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Hallelujah. Katulad po ng isang usa, as the deer panteth for the waters of my soul, longeth thee. Hindi po ako maawit, but this is really a psalm written by, sinong sumulat? Okay, punong mga awit, isang maswit. Actually, mostly, ang Psalms is written by King David. Okay, kaya nga, he is a director of music. Naalala nyo na sa kanyang sa kanyang instrumento lamang, napapalayas yung evil spirit kay King Saul. Sa kanyang pag-awit lamang, kaya nga, yun ang desire ng music team. That when you sing, even when you sing powerfully enough that demons will flee. Yes. David, when he is playing the harp, wala pang awit yun ganun-ganun lang. Pero sa kanyang pag-play ng instrument, demons, the evil spirit, napapalayas. That's how powerful. Kaya nga, let us have great inspiration. Na sa tuwing tayo po ay gagamitin ng Diyos, even us, bilang naglilingkod, bilang naghahayag. Na whenever we preach the word, kailangan mag-penetrate sa hanggat sa kaibutuhan ng kaluluwa. Paano masasabing powerful ang preaching when it is attested by God with power and authority na loloobin niya ang banal na spirito ay tunay na God will allow your soul to receive the gift of the word. Amen? Kaya nga po, kailangan natin taglayin that inspiration. Kanina ko po binabanggit ang inspiration, hindi po yung katulad ng Nescafe na bakit ka gumigising ay dahil sa kape. Okay. Hindi po yung ganoong klase ng inspirasyon na dahil lang sa kape kaya tayo gumigising, dahil lang kailangan natin kumayod kaya tayo gumigising. Yung tipong tinatamad ka na magtrabaho pero marami kang bayarin, yun lang ba motivation natin in life? Why do we want to go to the church? In Psalms 42, kay tagayin nga po natin this longing. Katulad ng usa na sobra yung pagnanais niyang uminom. Kasi siya ay uhaw na uhaw. Pero in that, tapos yung daanan niya, maraming crocodile. Ibig sabihin, even us, sa ating pagdako sa iglesia nito, alam natin na maraming struggle. Pero kailangan natin ipilit na tayo po, we really long, we really desire, tayo po ay sobrang nagnanais na mataglay ang buhay mula sa salita ng Diyos. Kaya ipipilit po talaga natin. Bakit? Ang sino man na pumipili sa kalooban ng Diyos, ang Diyos po ang siyang mag-ingat. 100% ako'y naniniwala sa bagay na iyan dahil hindi lamang po ito nakasulat, ito po ay subok na subok at ranas na ranas. Pero kapag pinili po natin ang ating sariling kalooban, ibig sabihin, you go away
lumihis ka sa kalooban ng Diyos, kaya nga bahala ka na rin sa pag-iingat mo. May mga experiences ang mga mananampalataya na sa tuwing sila ay susuway, doon talaga yung pagpalo ng Diyos. Bakit? Bakit? Dahil nga po, dati ka namang sumusunod. Pero the moment na pinili mong sumuway, talagang mararamdaman mo, mararanasan mo na ang Diyos po ay Diyos na pinipili lamang niya ang kanyang katuwiran. Hallelujah! Ang paghahayag bagay ang pagtuturo ng salita ng Diyos needs absolute inspiration. Paano po ba ang inspirasyon sa mga tagapaghahayag ng salita ng Diyos? Kami po ay gagamitin na maihahayag lamang ang kanyang salita. Natunay nga na hindi kami magkukulang sa paghahayag. Hallelujah. Paano naman po ang inspirasyon sa tagapakinig? Na kayo po ay tunay nga na makuha ninyo, matanggap ninyo ang buhay na nagmumula sa kanyang salita. Ang tao na taglay ang inspirasyon ng Diyos, katulad po ng usa, alam niya kung gaano siya kauhaw. Alam niya kung gaano nga na siya ay nagkukulang sa salita ng Diyos. Bakit tayo naririto? Kasi kung hindi niyo po kailangan ng buhay mula sa salita ng Diyos, kayo din po na nasa online. Kung hindi po kayo talaga sobrang magnanais dahil nga wala kayo dito on premise, kung hindi nyo talaga sobrang ipakita sa Diyos na kailangan nyo ang salita, magkakaroon ng relax in faith, and hindi nyo mararanasan ang inspirasyon na gustong ibigay ng Diyos. Kaya nga, when we worship God, kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, di po ba't ang ninanais natin ay talagang magkaroon ng buong konsentrasyon. Ang gawain ng kaaway, gusto niya tayo to distract. Paano si Pedro? Di ba ang sabi di ba nakita nila si Jesus? Naglalakad sa gitna ng dagat. Tapos, dahil nga si Pedro, narinig niya, gusto din niyang maranasan ang nararanasan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, kung ikaw nga talaga ang aming Panginoon Jesus, sabihin mo nga na ako'y pupunta dyan, maglalakad. Jesus spoke, come. By inspiration of the Holy Spirit, narinig ni Pedro ang salitang come. Kaya nga siya ay lumabas sa kanilang bangka at naglakad. Okay. Pero ano ang nangyari? Pinakita ng kaaway sa kanya yung malalaking alon. Narinig niya yung malakas na ugong ng alon. Nakita niya na paparating. Doon siya nagsimulang lumubog. Anong ibig sabihin nun? Doon siya nagsimula na magduda, magkaroon ng pagkatakot, kaya unti-unting lumubog. Kaya nga inabot siya ng Diyos na sabi niya, Peter, why did you doubt? Peter, maging tayo. Grace, why did you doubt? Nararanasan mo na ang pagtulong ng Diyos. Nararanasan mo na dapat ang kagalingan. Nararanasan mo na dapat ang inspirasyon, the power of the Holy Spirit in you. You already receive the Holy Spirit. Sa mga nakatanggap ng Banal na Espiritu, nararanasan mo na eh. Pero, ang nakikita natin ay sobrang laking problema na hindi mo na makita na mas malaki pa doon ang Diyos mo na makapangyarihan. Hallelujah! Kaya nga po, ano po ba ang kalaban ng pananampalataya? Ano ang kalaban ng pananampalataya natin? Ang kalaban po ng pananampalataya natin ay pagdududa. Okay. Gagawa ang kaaway ng distraction para hindi ka makapag-concentrate sa pananampalataya. Gagawa ang kaaway ng mga kadahilanan na pwede kang magduda. That is the working of the enemy. The working of the enemy, ang gusto niya mawala sa atin ang inspirasyon. Mawala sa atin yung abilidad natin na napapakinggan pa natin ang tinig ng Diyos.
Ang gusto niyang mangyari, mawalan tayo ng koneksyon sa Diyos. Okay. That's the ultimate goal of the enemy. Why? Tayo po ay spiritual na nilalang. Ang anghel ay spiritual na nilalang. Alam niyo po ba ang kaibahan natin? Ang anghel, once only, kapag sila po ay nagkasala, hindi na po sila mapapatawad. Katulad nga nung patotoo, umiiyak mo na kanina, Sister Neville. Alam ko po na marami po akong pagkakasal. Subalit alam ko na ang Diyos ay makabagay ang iniibig niya ako, pinapatawad. That is the blessing given to man. Dahil tayo po ay nandito pa sa physical na kalagayan. But when we become like angels, kapag natapos na po ang ating pag natapos na po the physical, pag natapos na po, humiwalay na ang ating espiritu sa ating physical, magiging katumbas po natin ay anghel na hindi na po mapapatawad sa bagay na iyon. This time, ito po ang pagkakataon natin na siguraduhin na tayo po ay maliligtas. Hallelujah. Kaya nga po kailangan po natin magkaroon ng kaseryosohan sa pananampalataya. Dahil kung hindi po tayo magseseryoso, ngayon ibinibigay sa atin ang pagkakataon na manumbalik at tunay nga na magnais na lumapit sa Kanya, magiging sayang. Kapag kami po ibinibigyan ng pagkakataon na mag-preach o manalangin sa mga may sakit, nagkakataon po na yung mga humihingi ng tulong, yung mga malapit-lapit na talaga sa katotohanan, malapit-lapit na sa kanilang near death, ano po ba ang ibibigay namin? Lagi po tinatanong, anong gusto mong ipanalangin? Meron kami pinanalangin in Santo Tomas, lolo po nila Pastor Raymond, at siya mismo nagsabi na alam niya na malapit na. Kaya, ano po bang tanging pinanalangin namin sa Kanya? Na masigurado ang Kanyang kaligtasan. Kasi walang silbi ang lahat ng achievement mo dito sa lupa. But at the end of your life, hindi ka pala ligtas. Now is the time na kailangan natin siguraduhin natin ang kaligtasan. Dahil seryoso po. Pag ito na, ang physical na ito ay namatay, ang matitira ay ang kaluluwa. Kaya in Matthew chapter 4 verse 4, napakasimple lang. Pero maintindihan natin that we are a soul in a body. Tayo po ay kaluluwa na ngayon, para tayong, ang nakadamit sa atin ay physical. Naibaluti na sa atin ay physical. Matthew chapter 4 verse 4, ang sabi dito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Minsan pa, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi naman po talaga natin kakaligtaan ang ating pisikal na kakailangan. Kumakain po talaga tayo sa pisikal. Pero, kailangan po natin siguraduhin na napapakain din po natin ang ating kaluluwa. That's why we are here. Gather together para makapakinig ng salita ng Diyos. Okay. Saan po ba nakabase ang ating pananampalataya? Ang ating pananampalataya po ay nakabase lamang saan? To the absolute truth only in the Bible. Only in the Bible. Hallelujah. Amen? Kaya nga po tayo po ay tunay nga na magkaroon ng sobrang pagnanais na tunay nga natupdin, pakatupdin ang kalooban ng Diyos. Ano pong kailangan natin gawin? Siguraduhin po natin na tayo nga ay spiritual na nilalang na napapakinggan ngayon ang dinig ng Diyos. Hallelujah! Sino dito ang gustong katulad ni Samuel na kahit bata pa siya, God is calling him. Same walk. Palitan niyo iyon ang pangalan niyo. Neville. Di po ba't napakagandang pakinggan na ikaw pala ay tinatawag ng Diyos? Bakit po ba?
Napakaganda at iba yung experience na ikaw ay makikita ng Diyos at alam niya na ikaw ay mahalaga. Ang pinakamahirap na sitwasyon kapag wala nang pakialam ang Diyos sa iyo. Wala po talagang pakialam ang Diyos sa mga walang pananampalataya dahil nga, in Romans chapter 5 verse 12, ang mga nananatili sa kasalanan ay patay sa paningin ng Diyos. Kaya nga binanggit ng ating Panginoon Jesus, let the dead bury the dead. Anong ibig sabihin nun? Hindi naman pwede yung mga nasa kabaong, ililipid ng mga nasa, ang tawag ito? Nandun na, nakapun po, nasa cemetery, hindi naman po eh. Pero bakit binanggit ng ating Panginoon Jesus, let the dead bury the dead? Kasi nga, maraming tao pa sa mundong ito ang walang pananampalataya sa Kanya. Marami pa ang hindi nabubuksan ng tenga na naririnig ang pagtawag ng Diyos. Kaya bakit tayo mapalad? Binibigyan niya tayo ngayon ng pagkakataon na mapakinggan ang tinig niya. Ano po ba ang salita ng Diyos? John chapter 6 verse 63, ang salita po ng Diyos ang totoong buhay. The Word of God is a Spirit. Doon na po ba tayo? Basahin nga po natin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. In English, NIV, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. Words I have spoken to you are spirit and they are life. Where is true life? Saan ba ang tunay na buhay? Ang tunay na buhay ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Pero marami po, ang hindi pa alam ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Bakit? May mga Biblia na napupuno na ng alikabok. Okay. Huwag po sana tayo yun. Ano po? Kailangan po nating bigyan ng pinakamainam na pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Dahil dito po ang totoong buhay. Ang salita ng Diyos, ang siyang tunay na nagbibigay buhay. Ganito yun. The Word of God is a Spirit. Okay. God is a Spirit. Okay. So, kung ang Diyos ay Espiritu, ang Kanyang salita ay Espiritu. Kaya nga in John chapter 12 din, verse 49, di ba tanging ang bigkas ng ating Panginoon Jesus ay salita ng Diyos? John chapter 12 verse 12:49, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Hallelujah. Kaya the very word of Jesus Christ, the Son of God, salitang mismo, purong-puro galing sa Ama. Okay. Sino naman dito sa mundo na uunahin mo na yung katulong mo, ang pagbibigyan mo ng mana kaysa sa anak mo? Ano? Uunahin nyo ba yung fourth cousin? Ganon ibibigay sa kanya ang lupa bago pa yung anak mo? Hindi. The principle of this world, di ba mauuna nga ang anak? Anak muna, yun talaga totoo. Kaya kung hindi ka talaga anak, mahirap eh. Okay. Okay. Kaya nga kailangan po natin na masigurado na tayo anak ng Diyos. Because if you are truly a son of God, ikaw din ay anak ng Diyos, alam mo na ikaw ay tagapagmana ng langit. Hallelujah! Ayaw nyo ata eh. Nanghihina kayo sa pananampalataya. Ayaw nyo maging tagapagmana ng langit? Ay, parang ayaw. Okay. Kasi kung hindi natin na naisip to be co-heirs with Jesus Christ, paano na lang, bakit tayo magtitiis?
Lucas, ano bang hinihiling ng Diyos sa atin? Ang anak ng Diyos, paano po niya ipinakita ang kanyang pagpapakumbaba? Alam na alam natin yan, Philippians chapter 2, 5-11. Bagamat siya ay Diyos, okay, punta tayo doon. Filipos chapter 2, verse 5-11, sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Okay, next. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Next. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, sabay-sabay nga po natin basahin, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Nice. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. 11. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Hesus Kristo ang Panginoon. Well, kaya nga okay na po yun. Okay, 11. Hallelujah. That is how the Son showed His humbleness towards the Father. Nang maging sila man ay pantay, ang Anak, ang Ama, ang Banal na Espiritu, they are equal. Paano sila naging equal? Equal in name, they have one name. Sabihin na, oneness naman tayo. Ay, kanina. Okay, punta na tayo sa John 7 for the sake ng mga first time na nagjo-join. Kasi dumadami na yung nagpo-follow sa ating kaya meron po tayong live and even in YouTube kasi may mga nanonood. Balikan lang natin palagi, like magbe-basic tayo palagi every preaching kasi nga baka ma-misinterpret nila, hindi nila maunawaan. John 17 verse 11, let us read. And of course, kung kayo kasama namin dito, sana po ay maliwanag na ninyong kayang ipaliwanag ang bagay na ito. Basahin po natin sabay-sabay, John chapter 17 verse 11. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging isa. Hallelujah. Let us analyze. In English, I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. That's why very important in our Christian life to receive the name Jesus as the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Meron kaming lugar na sinubukang ituro ito. Namangha ako sa kapurulan ng utak. I'm sorry to say, pero grabe yung clouded ang utak na hindi maunawaan. Paulit-ulit, and huwag kayong mag-alala kasi nga, I also have the time na parang ganun, na hindi ko matanggap. Kasi nga, galing din kami, dati akong Christian. I am a family of Christian also before na ako'y napunta sa Taguig. Ngayon, even yung kuya ko, na laging nag-a-attend ng seminar ni Dr. Shing, nag-a-attend ng Karanglan, hindi namin natatanggap yun. Kasi nga, meron kasing pastor na nag-o-orient sa amin, malapit ka na sa Karanglan, tatayo na yung pastor na iyon. Hindi ko nababagitin pangalan. Punta tayo doon ha. Pero, mag-ingat kayo.
Kasi iba ang teaching nila. I myself heard that. At kaya kong banggitin ang kanyang pangalan, pero wag na lang. Yung dalawang pastor ngayon na coordinator sa Karanglan, yung talagang nag-orient sa amin na mag-ingat kayo dahil yung teaching nila iba. Tapos ngayon tanggap na tanggap ako. Kaya pag dumarating kami, remember si Serena, kaya I understand yung mga iba ang tingin nila sa atin. I understand them because I was once in their place. But if they humble down, they will receive it. Ganito. Kaya nga, I'm really sorry, pero sana bigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na mamit ko ulit yung teacher ko na iyon. Okay, na mamit ko ulit yung teacher ko na iyon. Bakit? Alam niyo ba na itong tinuro niya ang Lord's Prayer, isa ako sa number 1 na tumiligsa sa kanya. Napakatapang ko Sabi ko, bakit mo tinuturo yan sa amin? Alam mo ba na ganito, ganyan. Gumanong talaga ako. Naaalala ko, sabi ko, grabe. Yung kasalanan ko din noon na ako mismo. Kaya nga, nung nagturo din ako, naranasan ko din yun. Back to you. Na yung tinuruan ko, Foundation of Faith 1, hindi pala niya tanggap kasi galing din siya sa ibang Christian. Kaya it's really hard, napakahirap kapag ang tao marami nang tinanggap na teaching at isasama niya yung tuturo natin ngayon. Kailangan may process of unlearning. May process ng pagdebug, pagtanggal sa dating katuruan kasi nga kailangan ang makuha mo ay turo. Sa isang wineskin, hindi mo pwedeng pagsamahin yung old wine sa new wine. Puputok. Okay. Ang ibig sabihin, anong process na nangyari sa akin? That time, nung nasa Taguig, alam niya ni Sister Baptist. Okay. Na, pag tinuturuan ako doon, ang sakit ng ulo ko. Kasi nga, nagko-kontra yung dati ko nang alam sa tinuturo nila ngayon. But what I did, alam niyo po ba ang ginawa ko? Pag umuwi ako sa Pasay, tapos, that time kasi nagkataon na hindi pa ako nag-work. Palagkapag pa lang ako. Pero yun pala yung process. Kailangan kasi mag-concentrate. Kasi kung hindi ako mag-concentrate, hindi ko rin yung matatanggap. Kaya, lahat ng pangyayari, hindi ko aksidente. Ngayon, anong nangyari? What I did, ang ginawa ko pag-uwi, sabi ko, Ama, ito yung alam ko. Ngayon, ito yung tinuturo nila. Magkaiba. Ang panalangin ko, Ama, gusto ko na lang po yung totoo muna sa'yo. Pinakamahirap sa akin no, natanggapin yung about sa Lord in the Old Testament times. Ang pagkakaunawa ko kasi nabasa ko ng Old Testament times that the Lord speaking in here is God Himself. Tapos ituturo sa akin, pakisara please. Ang ituturo sa akin is angel of the Lord. Ang anghel ng Diyos ang kumakausap dito sa mga propeta. Hirap na hirap ako nung tanggapin. Hirap na hirap ako yung tanggapin na yun na ito yung alam ko, hindi ba ang Diyos iyon? Until such time na binasa ko from Genesis. Nung nandun na ako sa Joshua, nung nandun na ako sa Joshua, doon palang binuksan ng Diyos sa akin isipan na yung nandun sa threshing floor is really the angel of the Lord. Kaya napakahalaga yung gustong makita ng Diyos sa atin is yung pagpapakumbaba na bagamat meron ka ng dating karunungan, meron ng itinanim sa iyong turo, pero kung handa ka ba na pakinggan the inspiration from God? At ang pinakapurong inspiration really direct from the Bible. Okay. Hallelujah. Amen. Isa lang atang nakikinig. Isa lang nag-amen Okay. Handa ka ba na buksan ang isipan mo? Like the prayer I have, kaya naunawaan ko talaga yung status ng mga tao na parang iba yung katuruan nyo iba yung turo nyo Diba? Kasi I was once there, been there. Okay. At nasagot yung panalangin ko na sabi ko, sige, Ama, kahit hindi na namin ka-church, Pastor, ilapit mo nga sa amin ang paturuan ko. Kasi pag paturuan ko yun, isang church din ang tatanggap ng katotohanan. Last Sunday, may lumapit po na lingkod ng Diyos. Nagpa-schedule na po ng kanilang session.
And it's really an answered prayer kasi isa rin merkado. Lineage of merkado. Nananalangin po kami na dumami pa ang maglilingkod. Merkado. Amin po ba? Amen. Na sobra na, for 2 years, we've been praying. We've been praying. Sino ang tatanggap? Sino ang tatanggap ng katotohanan? Kasi hindi mo talaga pwedeng ibigay ang perlas sa mga baboy. Anong gagawin ng baboy? Pagkatapos mong paliguan, babalik sa ayan na naman siya. Mag-e-enjoy na naman siya sa puti. Okay. Ganon ang baboy. Na kahit ituro mo, kahit ituro mo ang katotohanan, pero gugustuhin pa rin masadla sa kasalanan. Ang Diyos gusto tayong palinisin. God wants us to be holy. Why? When we become holy, doon tayo nagkakaroon ng connection sa Diyos. Hindi pwede na magpakarumi ang Diyos para makipag-connect sa atin. Hindi po ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin. God wants us to be holy. Bakit? For us to have that holy connection. Paano? Ibinigay na niya. Lahat ng kailangan natin, andyan na. Na mangyari na 2,000 years ago, inialay na ng anak ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang banal na dugo. Ang kailangan lang ngayon ay tanggapin at sampalatayahan. Kaya very basic in faith, kailangan matanggap natin pakilagay nga po, John chapter 1 verse 12. Okay. Pinaka-basic NIV please. Sige, dalawa, Tagalog, English, para makita natin magkakaiba. Basahin nga po natin sabay-sabay sa Tagalog. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. In English NIV, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Kaya ngayon, the problem with translation to translation sa Tagalog, hindi na-emphasize pangalan. You see that? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. But in NIV, even in King James, makikita natin, who believe, receive Him to those who believe in His name. Very pertinent ang name. Kaya nga nabanggit natin kanina sa John 17:11, that the name of the Father, the name Jesus, is originally pangalan ng Ama na ibinigay niya sa anak. At paano tayo naging kaisa ng Diyos? Only then, when we accept that name. We, King James, but as many as received Him, to them gave the power, He gave, to them gave He to become the sons of God. Ang yun na English. British kasi yan. British yan. To them, it gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Name. Okay. That is why, alam nyo ang shortest prayer in time of accidents talaga, in times of emergency. One name is the most powerful enough. May patotoo po isa natin kapatid, Sister Mariby. Alam ko narinig nyo na ito, pero sa mga hindi pa nakarinig. One time, mag-isa siya sa bahay nila. O, itama mo, maling kwento ko Okay. Tapos, nagpa-plancha siya. Yun pala, may putol ng wire doon sa plancha niya. So, nakuryente siya. Ang nangyari, nahigop. Nailagay niya dito yung plancha. Isipin niyo yun. Nailagay niya yung plancha, nailagay niya dito sa dibdib niya yung plancha. Tapos, makukuryente na siya. Ang una niyang binanggit, anong una mong binanggit? Mama! Ganon. Pero walang tao sa bahay nila. Walang tumadaang tao. The inspiration from the Holy Spirit, sabi niya, tawagin mo ang pangalan Jesus. Anong ginawa mo? Ganun lang ba? Ganun lang kahina yung sipag-bangit mo paano? Jesus! O yun, mahingin kasi, Jesus! Ganon. Nung nabanggit lang po niya, the name Jesus, doon lang po humiwalay yung plancha. Alam natin, sa kuryenteng gano'n, pwede na siyang mamatay. But the name Jesus proved, hindi mo hihiin ng Diyos ang kanyang pangalan. That is why that's the name above all names. Okay. Pangalan higit sa lahat ng pangalan.
The most powerful name is the name Jesus. Do you want it? Do you want to have same inspiration? That's the inspiration na nanguusap sa atin ng banal na Espiritu. Ano ba ang kailangan natin gawin? And in that emergency, in that state of emergency, talagang mababagin po. Di ba? Nanalangin ba siya? Ang dami ba niyang pinanalangin? Only sa pagtawag niya sa pangalan ng Jesus. Nailigtas siya. Grabe. Gusto siyang pakain Muntik na talaga. Kasi nga walang tao. Naku, ayoko pa naman may paglamayan. Okay. Kaya nga, thank you, Jesus. Na sa bagay na iyon, hindi po hiniya ng Diyos ang kanyang pangalan. If you want to experience it, listen now, believe. Napakahalaga ang pananampalataya. Believe, di ba? Receive, tanggapin, at paniwalaan. Doon lamang siya talaga magiging buhay sa iyo. Okay. Pero kung hindi mo tunay na tinatanggap, it will never be effective. Why? You don't have faith. Hindi pwede na questionin mo ang Diyos, ay hindi naman totoo. Ay hindi ka nga naniniwala. What is our access to God? Hebrews chapter 11. Faith. Punta tayo doon. Hebrews 11 verse 6. 11 verse 1 muna. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? In 6, doon na lang po sa 6. Punta tayo sa 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. In English, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. And that is our title. Earnest. Sabi pala nung English teacher natin dito. Okay, earnest. Okay na po? Okay. Parang ayaw nang banggitin. Okay. Yung sobrang pagnanais natin, earnestly, seek Him. Ibig sabihin, gaano ka gusto? Okay. Gaano natin ka gustong yumaman? Gaano natin ka gustong magkaroon ng pera? Bakit? Kung wala ka talagang pera, mga problema ka, tama? Totoo ba? Ay, huwag tayo maging sinungaling, totoo yun. But more than money, more than your everything, there must be God above all. Bakit po? Kapag ikaw ay totoong humahanap sa Diyos, God will reward you. Kahit mga bagay pa na hindi mo pa nababanggit, pero alam ng Diyos ang laman po ng ating puso. Pero ano ang gusto ng Diyos? Seek first His kingdom and His righteousness. Unahin ang Diyos. Unahin siya sa lahat ng bagay. Dahil nga ang kinalulugdan niya, yung nagnanais na makilala siya. Amin po ba? Kaya nga wala siyang pakialam sa ayaw din sa Kanya. Masakit itong marinig. Ano? Walang pakialam ang Diyos. Kaya nga kailangan natin sobrang magnais na lumapit sa Diyos upang tayo po ay makita niya. Amen? Ang salita ng Diyos ay Espiritu. Kung ang salita ng Diyos ay Espiritu, babalik tayo sa John chapter 6 verse 63. Ang tatanggap po sa salita ng Diyos ay ang ating Espiritu din. Kaya in Hebrews chapter 4 verse 12, hindi lang po minsan, talagang ganon. Ganon na po talaga iyon. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may tanim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu.
ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso or tao. Puso kasi nandito ay. Okay. Anong ninanais ng Diyos sa atin? Ang pagtanggap sa salita. Kung ang salita ng Diyos hanggang nasa pisikal na tenga, pisikal na isip, paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Sa isip lang ba? Kapag tanggap ng ating isipan, yun na yun. We must desire na tanggapin ang salita ng Diyos in our spirit na magkaroon tayo ng totoong buhay. And that is real inspiration. Okay. Ang inspirasyon, okay, ay kung paano ka talagang napapangunahan to be ruled completely by the Holy Spirit. Okay. Ano po ba ang trabaho ng Banal na Espiritu? Ang trabaho ng Banal na Espiritu ay ipatotoo ang Panginoong Yesus ay Diyos. Kaya nga, lahat ng totoong mananampalataya ay magnais na matanggap ang Banal na Espiritu. Ano nakakatakot na estado ng isang mananampalataya, even a church, kapag nawala na po ang tenga na nakakarinig sa tinig ng Banal na Espiritu? In the church, Revelation, pwede rin po basahin sa inyong mga tahanan. Revelation chapter 2 and chapter 3, paulit-ulit. Sample na natin yung first church, Revelation chapter 2. Unahin natin, isa lang muna, ang church ng Ephesus. Basahin natin 1 to 7, verse 1 to 7 sa Tagalog. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinapopootan mo rin ang tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Sabay-sabay natin sa verse 7. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Hallelujah. Mama. Amen. Dito po, church in Ephesus, church in Smyrna, church in Pergamum church, Thyatira, Philadelphia, Laodicea. These are the 7 churches na sila po ay talagang tanyag na church in this time. In that time. Okay. Na nasulat ang, this time na nasulat ito. The problem is, even nung umpisa ikaw ay malakas na malakas sa pananampalataya, kung huminto ang iyong tenga na nakakarinig sa salita ng Diyos, doon po, humihinto din ang pagkilos ng Banal na Espiritu. God is reminding the Church of Ephesus to return, manumbalik sa unang pag-ibig sa Diyos. Paano po ba? Yung unang pagkakataon na tinanggap natin ng Diyos, naalala niyo po ba? The moment you receive the Holy Spirit, wag mawala iyon. Yun yung drive mo, kailangan ma-maintain that kind of state. Kasi mainit ka, ano ba ang pinakulong tubig? Diba? Kung hindi lalagay sa termo, lalamig agad. Okay. Ang ibig kong sabihin,
Kailangan hindi mawala sa atin ang init ng pag-ibig natin sa Diyos. Bakit? Gagawang kaaway para manlamig tayo. Gagawang kaaway, magbibigay siya ng maraming problema. Gagawa siya ng maraming pagkakataon na pwede natin talikuran ng Diyos. Pero kung ikaw ay spiritual na nilalang, na nagpapahalaga sa iyong espiritu, hindi mo pakikinggan ang tinig ng mga demonyo. Hindi mo pakikinggan ang tinig ng kaaway. Kaya nga, when you are filled with inspiration, kung ikaw ay totoong tao na punong-puno ng inspirasyon mula sa Diyos, ang pakikinggan mo ngayon ay salita ng Diyos. Pero anong tinig ngayon ang pinapakinggan mo? Kung ang papakinggan mo, tinig ng tao. Kung ang papakinggan mo, tinig ng mga demonyo, paano na nangyayari na maging lingkod ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, biglang magpapakamatay? Even workers, hindi lamang po isa. We have cases ng mga lingkod ng Diyos at the end, pumunta sa albularyo para may worker doon sa arenda. Nung hindi niya na siya mapagaling, ay aba, inuna ang pagpapaalbularyo. Nawala na ang pananampalataya sa pangalan ng Jesus. Isa pa, lingkod ng Diyos at the end, biglang nagpakamatay dahil hindi gumaling-galing sa kanyang sakit. Kailangan po natin naisin na sa iglesyang ito, hindi po mawawala sa atin ang tenga na napapakinggan pa natin ang tinig ng Diyos. Ano ang sinusunod natin? Okay. Kung ano ang sinusunod mo, yun ang nangunguna sa'yo. Kaya nga minsan, even if you already receive the Holy Spirit, meron ka ng salita ng Diyos, pero bakit hirap na hirap magpalayas ng demonyo? Bakit na hirap maranasan ng kagalingan? Lack of inspiration. Kulang sa pananampalataya. Hindi mo na naririnig yung sinabi sa Bible na by my wounds, by the stripes of Jesus, ikaw na ay dapat napapagaling. Lucas 4:18. Luke 4:18. Ito po ay sinasabi para sa ating Panginoong Yesus, pero para na rin po sa atin ito. Basahin po natin. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinubo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinubo niya ako upang palayain ang mga inaapi. In English, ay dagdagan natin sa natin, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. In English po, basahin natin. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. How God anointed Jesus of Nazareth, ang anak ng Diyos, upang gawin ang mga kamanghamanghang bagay. Anong karamdaman ang hindi kayang pagalingin ng Diyos? Name it. Dito nabanggit, Mark, Luke, epilepsy is caused by demons. May mga naririnig-rinig ako na maging mga mananampalataya have kinds of epilepsy. That is caused by demons. Anong gagawin? Intervention, cast out. Sa medical field, may iba-ibang level ng process of healing. Okay, punta tayo sa physical muna para maintindihan natin. Bakit inaalam ang history? Para malaman kung may history ka ng sakit. Pero tinitignan din ano yung lifestyle. Ano yung lifestyle? Ano yung ginagawa mo? Halimbawa, kung ikaw ay laging ina-acid, tatanungin ng doktor o ng nurse, ikaw ba ay palaging nagkakape? Check. Ikaw ba ay mahilig sa maanghang? Check. Ikaw ba ay mahilig sa suka? Check. Okay. Ikaw ba ay laging nagpapalipas ng gutom? Check na check. Okay. Ano pa? Ikaw ba ay mahilig sa maasim? Check na check. Ikaw ba ay laging nagpupuyat? Check. Eh talagang mangangasim ka. Okay. Kaya unang advice, bago pa yung mga gamot, change the lifestyle.
Lifestyle change. May mga lifestyle na mga sakit. Okay, doon na tayo. High blood, diabetes, okay. Inactivity. Kaya nga, sa amin, mga medyo nadadagdagan ng weight, kailangan po namin magbawas-bawas din. Okay. Ako din, isa ako doon. Okay. Para sabihin nyo nagpe-preach ka, hindi mo din sinasarap mo sa sarili mo. I mean, nandun tayo sa physical. Natunay nga na, may kailangan din tayo, bukod sa gamot, kasi kahit anong klaseng gamot, kung andun rin naman na ginagawa pa rin ng mga bawal, contraindicated sa gamot, kaya mahirap gumaling ang isang tao. Kaya anong gagawin? May lifestyle change. In a spirit, kapag medyo papaumpisa pa lang ang spiritual mong sakit, may kailangan lang talagang baguhin sa spiritual lifestyle. Eh kung talagang hindi ka na nanalangin, simulan mo ng manalangin. Ng ilang oras na? Kala ko kasi pastora, 1 minuto lang ang prayer. Okay. Ano ba? Matthew 4:4, ang pagkain ng ating espiritu ay salita ng Diyos. Kaya talagang mamamalnourish ka spiritually kung wala kang kinakain ng salita ng Diyos. Okay. Ano mangyayari sa salita ng Diyos? Maiipon. Maging dormant siya. Na sa tuwing kailangan mo, magigising siya. Kaya maalala mo na lang, teka, nabasa ko ata yun na. Kaya mas advantage ang mga nagbabasa talaga. Ang hirap-hirap turuan ng mga tao na ayaw magbasa, ayaw makinig, ayaw! May allergy sa salita ng Diyos. Di ba sa physical, kapag may allergy ka sa pagkain yun, hindi mo talaga kakainin. Tama? Kasi mangangati ka. Ang mga tao minsan parang may allergy sa Biblia. Ay! Mga ginagawa pa nilang kalokohan na masusunog ako dyan. Pero hindi po. Talagang masusunog ka eternally kung hindi mo talaga totoong kakainin ng salita ng Diyos. Hindi yung ngayon na paghawakan mo, masusunog ka. No! Talagang una talaga maging irritable, parang hirap magbasa. Bakit? Ikaw ay nandun sa estado ng patay, hindi mo pa napapakinggan ng salita ng Diyos. Pero when you become alive, ikaw ay nagising, nabuhay na sa salita ng Diyos, maging buhay ka ang spiritual na nilalang. Okay, sa intervention, andyan na yung physical, oral na gamot. Kung hindi ginaya ng oral meds, injection na. Di ba, papalaki hanggang sa pag-cancer, chemotherapy, yung iba naman, surgery. Sa level din namin ng pagpapagaling, di ba, number 1? Psalms 103, verse 3. Ano po ba ang inspirasyon ng Diyos na binibigay sa atin patungkol sa kagalingan? Kailangan po natin malaman ito. Psalms 103 verse 3. Basahin nga po natin. Awit 103 verse 3. Sabay-sabay po natin basahin. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Kaya nga, isa sa pinaka-instruction namin, may example kami, ni Pastor Raymond, sa Ilagan, nung nag-mission kaming dalawa, nung natapos nag-preach si Pastor Raymond, ako kasi nag-preside, sabi ko, sino dito ang gustong magpa-pray? May lumapit na dalawa. Yung isa kasi, nandun, 50-50 na yung asawa, ay partner sa hospital. Yung isa naman, lumapit, magang-maga yung paa for 1 month na hindi malaman anong sakit niya. Kaya kung gano'n na hindi malaman ang sakit niya, alam ko na spiritual ang root cause. Dahil pa naman yung sabi sa Aurora, hindi na matukoy yung mga sakit. Oo. Hindi matukoy ang sakit niya, kaya, ang tawag ito, alam ko talaga spiritual. By inspiration, instruction sa Diyos, binasa namin ang Psalms 103 verse 3, napakahalaga po. Kapag gusto nyo mag-minister healing ministry, napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya tinuro ko muna na sabi ko, kung gusto mo talagang mapagaling, ang prinsipyo ng Diyos upang ikaw ay tunay na pagalingin, kailangan kang mapatawad sa iyong kasalanan. Kaya tutulungan ka namin manalangin para ikaw ay mapatawad ng Diyos. Pero isa din naman, Lord's Prayer, di ba pinanalangin natin kanina? Paano tayo papatawarin ng Diyos? Katulad ng pagpapatawad natin. Kaya isa din instruction number 2, kung gusto mo talagang mapatawad ng Diyos, ikaw din naman ay magpatawad sa lahat ng mga tao na nag-cause sa'yo ng sama ng loob.
Kasi kung hindi mo kayang magpatawad, wala kang karapatang humingi ng kapatawaran. And that is very hard sa mga Pilipinos. Bakit? Ang prinsipyo ng mga Pilipino, itaga mo sa bato. Hindi ko yan patatawarin. Pumuti na ang uwak. Mga ganun pa. Mga labas sa bibig ng mga tao. Sila, kaya napakahirap pa magaling ng mga tao na punong-puno ng sama ng loob. Sige. Kaya lang panalangin, lagi namin instruction, please, huwag niyong hahayaan na manatili sa inyo that grudge, manatili sa inyo that offense, kahit pa ikaw talaga ginawan ng masama. Alang-alang sa sarili mo, alang-alang sa kagalingan mo, alang-alang sa espiritu mo, magpatawad ka. Sinasabi ko ba ito na hindi ko naranasan? I experienced it. Napakahirap kaya. 2016, may nakapagsakit din sa akin. Ang hirap. 1 year kong pinapanalangin, hindi ko talaga papatawad. Okay. Kasi nga, after mo iiyak, okay, papatawarin ko na siya, Ama. Okay. Tapos mamaya, andun, yung i-inject ng kaaway. Ginanon ka. Hindi ka karapat-dapat. Nagaganon lang. Ganon ang kaaway. You do not deserve to be treated like that. Ganon ang enticement ng kaaway. Kaya, mamumuna naman, magigising naman yung galit. Andiyan na naman. Kaya, babalik na naman. Andiyan na naman yung galit. Diba? But when I received the word na dati tinutulig sa ko ang Lord's Prayer, nung tinanggap ko ang Lord's Prayer as the prayer of our Lord, hindi ito panalangin ng Katoliko. This is the Lord's Prayer. Prayer taught by Jesus. That's why we can accept it. Okay. Sino bang unang nanalangin ng ganito? Katoliko ba? Wala pa Katoliko sa panahon na yun. It is Jesus. Sabi niya, this is how you should pray. Ganito kayo manalangin. Di ba unang-una sa panalangin, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Ibig sabihin, we must be sure that whenever we pray, kapag nananalangin tayo, sigurado tayo na ang Diyos natin ang siyang mapaparangalan sa ating panalangin at siya ang pinakabataas sa lahat at ang kanyang kalooban lamang ang mapangyayari in our prayer. Diba? Forgive our debts, patawarin mo kami. Katulad ng pagpapatawad. Dito pumapalya kahit mga namala, lagi namang ipinapanalangin ito, pero hindi ginagawa. Andun yung sama ng loob. Wherein sabi ko, kung totoo na naiintindihan mo ang Lord's Prayer, kailangan mong magpatawad dahil ito ay utos ng Diyos, hindi utos ng tao para sa'yo. Punta tayo sa Psalms 10, 107:20. Kaya nga, gusto nyo ng healing ministry? Be filled with the Word at kailangan po maituro sa mga ipapanalangin natin ang katotohanan. Sa Tagalog, sa salita lamang niya na kanyang pahatid ay siyang gumaling at naligtas sila. Gusto ko sa NIV. Psalms 107:20. He sent forth His word and healed them. He rescued them from the grave. Sa ESV naman, He sent out His word and healed them and delivered them from their destruction. Okay. He sent forth, di ba meron tayong awit na, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. Ito yun, Psalms 107:20. Sa pahatid niyang salita, sila ay napagaling. Kaya very crucial na dapat natin ituro sa mga tao the principle of God in healing. Ang salita ng Diyos, sa may sakit na iyan, kung tinatanggap niya, totoong siya ay mapapagaling. Babalikan natin yung sa Ilagan, yung sabi ko, yung magang-maga yung paa. Kasi ang balas, ang payat-payat ng isa, ang laki talaga, ng manas na manas yung kabilang paa. Tinulungan namin mag-pray sa harapan yun ng congregation. Medyo kinakabahan din ako kasi nakaharap. Pero ang panalangin ko, ang maalam ko, hindi mo hihiyain ang iyong pangalan. Ganun lang talaga, kasi meron talaga yung enticement na, baka mapahiya ka yan. Pero sa pagtratrabaho, hindi mo natin problema ang kagalingan. Huwag kang matakot. Bakit? Hindi mo trabaho ang magpagaling. Ang trabaho mo ay sumunod. Ituro sa taong ito ang prinsipyo
Espiritu ng Diyos sa kagalingan. Okay? Ang trabaho mo is to minister. That's why you must have the full inspiration, punong-punong inspirasyon, na alam mo ang sinasabi mo ay galing talaga sa katotohanan. So, sinunod ko, sabi ko, Ama, patawarin mo siya, and we also pray. Yung isa po, sa kasamaang palad, dahil nga yung asawa niya, sinubukan namang pumasok sa church, pero kasi, unbeliever talaga eh. After 1 day, 2 days na matay yung nasa ICU. Yung isa, dalawa sila. Inaantay ko yung testimony ng isa. Kasi isa patay na. Kasi nga, ang humihingi na naman ng panalangin yung partner niya. Eh wala na, hindi na makausap talaga yung nandun. 50-50 na talaga nung lumapit sa amin. So, wala na talaga yun. Ngayon, yung isa naman, siya talaga yung lumapit kasi siya yung may sakit. Hindi ko alam anong sitwasyon niya sa buhay, pero after ng worship, tinanong ko si Pastor Ursula, sabi ko, sino ba yun? Kasi hindi ko talaga siya kilala, bago lang siyang salita sa barangay namin. So, hindi ko talaga siya kilala. Wala akong background, hindi ko alam sa kanya. Yun pala totoo, na nagsimula yung pamamaga ng paa niya, nung ang nangyari, tinaga ng kapatid niya yung asawa niya, kaya pinakulong niya yung kapatid niya, kasama ng anak ng kapatid niya. Ngayon, for 1 month atang lumabas ng kulungan yung kapatid niya, ibig sabihin andun punong-puno ng sama ng loob at hindi niya napapatawad. Kaya, tama talaga yung instruction ng Diyos na magpatawad ka para mapagaling ka. Bumalik po the next Lord's Day. After 3 days, narinig na talaga namin sa isang tinuturoan namin doon na, Pastor, yung pinanalangin nyo, naglalakad na po. Hindi na mag-aampa. The next Lord's Day, kasi 2 Lord's Day kami doon, bumalik sa amin, nagpapasalamat. Magaling na siya. Thank you, Jesus. Kami po ba ang nagpagaling doon? The Word, Psalms 107, verse 20, ang salita niyang patid ang magpapagaling. Anong kailangan gawin ng tao mga may sakit? Kailangan kasi mapagaling muna yung espiritual na karamdaman. Kapag napagaling yung espiritual na karamdaman, outward, palabas iyan, the physical will be healed. Even the environment will be healed. Okay. Ibig sabihin, aayos din ang sitwasyon. Okay. Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi natin, ang kalaban ng pananampalataya ay pagdududa. Okay. Kaya walang silbi, kaya ipanalangin lahat ng lumalapit ng kagalingan. Kung hindi naman sila matuturuan ng salita ng Diyos, mamamatay pa rin sila. Kung wala ang salita ng Diyos sa kanila, they will become demons. Mamamatay silang hindi ligtas. Bakit? Ano ang nagpapalinis ng ating kaluluwa, di ba ang salita ng Diyos? John 15 verse 3, by my word, by the word, you are already clean. Napapalinis tayo sa salita ng Diyos kasi nga, gagawa ka na sana ng masama. Gagawin mo na, bubuluso ka na. Pero, sa inspirasyon na ibibigay sa atin ng banal na Espiritu, ipapaalala ng Diyos sa iyo ang kanyang salita. Kaya nga, the controlling part is when we are filled with the Word. We are filled with inspiration. Sa patungkol sa inspiration comes from God. Ibig sabihin, the Holy Spirit has full control upon us. Bakit lumalabas ang mga salita ng mura? Bakit lumalabas ang mga masasamang salita? At that point of time, sino ang kumokontrol sa taong yan? Kahit pamananampalataya, kahit palingkod ng Diyos. At that time, ang nagkokontrol na sa isipan, the demons. Bakit? Yun ang pinagbigyan mo eh. But when you hear, pag ikaw ay sumusunod, talagang may control. Kung ikaw ay tunay na kinokontrol ng banal na Espiritu. Kaya nga, yes, pinaka-basic. Sa pag-uumpisa ng pananampalataya, napakahalaga ang pakikinig. Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Pero pag ikaw ay nahinto na, hindi na makinig, ayaw nang makinig, paano ba lalago ang pananampalataya? Iyang trabaho pa naman ng kahaway, gusto niyang mawala, ano bang tinanggap mo. Kaya kung hindi mo dadagdagan, iba ng isang drum, kung hindi mo na pupunuan, mapupuno ba yun? Diba kailangan mapuno?
That's just a parable. For us to grow in faith, for us to grow in inspiration, kailangan po nating patuloy na naisin na makapakinig sa salita ng Diyos. Pinaka-basic ito. Pero pinaka-kailangan na mula sa umpisa ng pananampalataya hanggang sa mag-advance ka, sino dito mga gusto magpastor, hanggang sa maglingkod ka, o sige, maabot mo lang, mag-world vision ka na. Kung mawawala ang tengang nakakarinig, kung mawalan ka ng inspirasyon, ang katumbas nun, ikaw ay patay sa paningin ng Diyos. Ang kawalan ng inspirasyon, ang ibig sabihin nun, wala kang pananampalataya at tunay nga na wala kang connection sa Diyos. Kasi wala nang connection sa Diyos eh. Pero dahil sa inspirasyon, itinuturo pa rin niya ngayon ang katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? Paano ba nagkakaroon ng inspirasyon? Kapag tinatanggap natin ang salita ng Diyos, at tunay nga na binibigyan natin ng pinakamataas na otoridad ang salita ng Diyos na naihahayag ngayon at ang salita ng Diyos na ating nababasa. How do we treat the Word of God? Paano ba natin binibigyan ng mataas na magpapahalaga ang salita ng Diyos? Ang mga bata, tignan mo, ano ang itinuro ni teacher, ilalaban talaga ng mga bata, di ba? Turo ni teacher. Mga kids, na brought up sila na talagang paniniwalaan nila yung teacher nila. Okay? Turo ni teacher. Our teacher must be the Holy Spirit by the Word. Kami po bilang lingkod ng Diyos, kami ginagamit lamang as a speaker of the truth. Kapag gusto nyo maging tagapagpahayag din ng salita ng Diyos, naisin ninyo na kayo'y magamit as a vessel filled with inspiration. Anong kayong magawa para sa gawain ng Diyos? Yun ang level ng inspirasyon na meron ka. The level of faith is equivalent to level of inspiration. Maraming mga iglesia na pinipili ang sarili nilang interpretation in the Bible. May issue with yung bisita naming pastor na ang pag-interpret nila sa 1 Corinthians chapter 12 about the gifts of tongues, hindi na daw, tapos na daw yun in the book of Acts. Maraming churches ang hindi tinatanggap ang speaking of tongues. Why? Sa kanilang sariling pag-iintindi, tapos na. Paano talaga natin mauunawaan ang Biblia? Gusto nyo malaman? Kung tinataglay mo same level of inspiration, katulad nung author, katulad nung writer. Nung panahong sinulat ni Pablo ang libro ng Corinthians, the level of inspiration from Paul, yung dapat natin ang mataglay para maunawaan natin same inspiration. Kaya nga turo ni Dr. Shi, minsan sa Old Testament, hindi mo na mapag-distinguish ang salita ng tao at salita ng Diyos. Ganun yung level ng inspirasyon nila. Paano yung inspirasyon ni Moses? Si Moses po, wala po siya in the book of Genesis. I mean, in the time of Adam, meron na po ba si Moses? Di ba? Pinakita by the word of the Holy Spirit, ipinakita ng Diyos kay Moses ang nangyari noon pa kaya nasulat niya ang libro ng Genesis. Ganon ang level ng inspirasyon ni Moses. Anong nangyari sa kanya? 40 days, 40 nights, tama po ba? Sa Mount Sinai, nandoon siya, nakaseparate sa mga Israelita. Separate. Kaya sa totoo lang, totoo po. Ang hirap mag-concentrate kapag ang daming magulo, sa totoo lang. Kaya nga, when is the best time na nire-recommend namin to pray and to read the Bible? At doon. Dito talaga, maingay po talaga. Hybrid tayo eh. Pero kailan yung tahimik, pinakatahimik? Doon. Yung 4 a.m. Konti lang po ang dumadaan. Tahimik lang po. Kaya, makakapag-concentrate sa prayer. Okay. Si Abraham, paano niya napakinggan ang tinig ng Diyos, ng utos ng Diyos, pumunta ka sa lugar na inilaan ko sa inyo. Si Abraham ay puno ng inspirasyon na naiintindihan niya ang iniutos ng Diyos. Umalis ka
umalis ka dyan, pumunta ka sa inutos ko. Okay. Isa sa pinakamahirap na intindihin na book of the Bible, ano po ba? Revelation, tama? Tama po? Revelation, punong-puno ng mystery. One time, nung college time ako, although na-receive ko ng Holy Spirit, binasa namin ng kaibigan kong anak din ng pastor, nag-contestan pa kami Pagkatapos namin mabasa, 1 to 22, may intindahan ka? Wala. May mga time na kahit magbasa tayo, wala tayong maintindihan bakit. Sa pagkakataon na yun, wala tayong inspirasyon. Ibig sabihin, hindi natin naaabot yung level na taglay ng writer. Kaya if you want to understand the Bible, have that pure inspiration like the author. Ano ba ang buhay ni Pablo? Sa totoo lang, si Pablo tanyag siya. Prominente siya. Kaya nga he is a Roman citizen. Ang isang Roman citizen noon tinatatakutan. Kaya nga nung hinagupit siya, pinakulong siya, na hindi pa nila tinatanong ang citizenship niya, at nalaman ng mga magistrates na Roman citizen pala siya, ang mga pinuno na ang pumunta sa kanya para i-escort siya palabas ng kulungan. Talagang humingi sila ng tawad. Kasi lagot sila. That's how Roman citizen is that time. Si Pablo po yun. Si Pablo ginamit sa mga emperor, sa mga king. Yun ang level ni Pablo. Pero nagpakumbaba siya. Nagpakumbaba siya in the point na dami naman talaga. Tingnan nyo, kumakalaban din sa Pablo. Pinapatay pa nga niya. Siya nga ang nagbigay ng approval ng kamatayan ni Esteban. Esteban is full of inspiration. Nung talagang nakita niya, bumukas ang langit. At andun sa trono, ang anak ng Diyos. Napakataas ang inspirasyon ni Esteban na talagang nanggagalaiti ang mga Pariseo na patayin siya. Dahil hindi nila tanggap ang kanyang mga sinasabi. We must increase in faith. Ibig sabihin, increase in the level of inspiration. Increase sa level na napapakinggan mo ang tinig ng Diyos. Did you experience na kahit pagbasa ka, wala kang naintindihan? And did you experience kahit ito lang ang nabasa mo, pero talagang tumatarak? Ibig sabihin, that level, magkaiba ang level kasi na inspiration mo that time. And for us to increase the level of inspiration, we must have the deep yearning, yung sobrang paghahanap sa Diyos. Ang pangako ng Diyos, kung hahanapin siya, siya ay ating matatagpuan. If we earnestly seek Him, okay, mahanap natin siya. Hallelujah! Okay. Alam niyo po ba, na ang mga taong walang inspirasyon, kung tayo po'y mawawalan ng inspirasyon, magiging kaaway tayo ng Diyos? Kapag mawawalan tayo ng inspirasyon, ano ibig sabihin na mawawalan ng inspirasyon? Magkakaroon tayo ng estado ng ating buhay na hindi na natin napapakinggan ang tinig ng Diyos. That is the time na naging kaaway tayo ng Diyos kasi nga, ang magagawa natin, ang lalabas sa ating mga labi, ay ang mga bagay na hindi niya kinalulutan. Kaya nga tayo humihingi, even mga lingkod ng Diyos. Hindi po ako tumatayo sa harapan nyo na wala akong kasalanan. Tumatayo din po ako dito na humingi ng tawad kanina, sabay-sabay tayo humingi ng kapatawaran. Bakit? May mga pagkakataon na talagang, ayan, isisiksik ng kaaway ang negatibong kaisipan. Pero kung tayo po ay may salita ng Diyos, narito ang salita ng Diyos, nakatanim na sa atin, then, ipapaalala ng banal na spirito. Kaya sinong lamang? Siya, nataglay ang salita ng Diyos. Kaya we are always encouraged. Yung tema natin last year, let us truly return to the Bible. Ibig sabihin, let us truly have the right inspiration. Bilang isang tagapagpahayag, hindi po kami dumedepende sa emosyon ng mga tagapakinig. Kasi kung natatakot ako na ihayag ang katotohanan, hala, nandito si sister, nandito si brother, dapat hindi ko mababanggit yun. Kasi hindi niya yung tinatanggap. Wala na. Maging people pleaser tayo.
Pero ang lingkod ng Diyos, at kung kayo maging ganun din, ang maihahayag dapat ng ating labi, katulad na ng sinasabi sa Lucas chapter 12, verse 12, let the Holy Spirit speak. Na tayo po lalabas sa ating exact word na gustong ipahayag ng Diyos upang ang bawat isa ay tunay nga na mapagpapala. What is a preaching filled with inspiration? Ang preaching po na tumuturo, pumapasok, nagpapaalala sa atin upang tayo po ay may tuwid. Ano po ba ang mga katuruan? Makipagbukas po kayo sa amin sa pangalawang Pedro, 2 Peter, chapter 1:21. Sa NIV basahin ko, for prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Okay. Sa pagpapahayag kaya nga po, totoo, na mas malaki ang sisingilin sa amin. Bakit? Sa tagapagturo, mas malaki ang sisingilin. Kasi kapag magkamali kami ng ituturo, either kasi ang bibig ay papatay o magbibigay ng buhay. Ganun kahalaga ang pagtuturo, na kapag mali ang maituro, isipin mo yung buong kongregasyon na mailid mo into death. Kaya nga, lagi namin sinasabi, inaamin namin na kailangan din namin ang panalangin ninyo kasi nga, kailangan sa harapan, sa pulpitong ito, tanging ang salita ng Diyos ang maihayag. Hindi ang aming emosyon, hindi yung sarili namin isipan, pero dapat ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay ang siyang maihayag. Para tayo po ay magkaroon ng buhay. Pansinin natin palagi ano ang nasa isipan natin. Ano ang lumalabas sa ating labi. When you are controlled by demons, when you are controlled by demonic spirit, talagang salitang pagmumura, salitang mga hindi maganda ang lalabas. But when you are filled with the Holy Spirit, you will speak blessing, you will speak life. Know the difference. Kaya nga, paano tayo makapagsasalita ng blessing, makapagsasalita ng tama, only when nasa atin ang salita ng Diyos. Kaya we must long to be filled. Matthew chapter 4 verse 4, kainin. Hindi naman talagang mumuyain ito. Ano, pupulitin ba natin para muyain? Hindi eh. Paano natin kakainin nga, babalik tayo? Ang salita ng Diyos ay we must eat the flesh of Jesus. Ibig sabihin, kailangan pumasok sa kaibuturan ng ating espiritu ang salita ng Diyos. How? Of course, sa inspired preaching, sa pagbabasa natin ng Bible. For 1 week, once lang naman po talaga, magsasama-sama tayo dito para makaparinig ng salita. But how about Monday to Saturday? Sino dito ang hindi kumain physical Monday to Saturday? Hindi kakain. Kaya? 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 Kung hindi po natin kaya sa physical, lalo tigit na hindi kaya ng ating espiritu. Na wala tayong ipapakain sa ating espiritu araw-araw. Kaya nga, as spiritual being, bilang tao na nagtataglay ng totoong espiritu mula sa Diyos, kailangan natin gawin ang ating duty for our soul. Pakainin ito ng salita ng Diyos. Sa mga nagsisimula po na magbasa ng Biblia, our best recommendation is to read the book of John. Okay? Kasi nga, ang libro ng John, sino ba si John? Si John, ang disipulo ng ating Panginoon Yesus na pinakamalapit sa Kanya. Si John, yung kayang humilig sa balikat ng ating Panginoon Yesus. Ang mga pinakamalalapit na disipulo ng ating Panginoon Yesus, Pedro, sino pa isa? James. Okay. And John. Silang tatlo. Okay. Peter, James, and John. Kaya John, sa tatlo naman, John is still the closest. Kaya nga, after that, Matthew, Mark, Luke, yun. Yung 4 Gospels. Kasi yung 4 Gospels na ito, sabi nga po sa John chapter 12:49 na, ang mga salitang inihayag ng ating Panginoon Yesus ay nagmula mismo sa Ama. Kaya ang mga inihahayag niya ay salitang nagbibigay buhay. Okay.
natin mahanap ang buhay sa salita ng Diyos, napakahirap na mamuhay sa spiritual. Only with the perfect vessel. Ang perfect vessel para makuha natin ang salita ng Diyos is by inspiration. By inspiration, all things from God, lahat ng magmumula sa Diyos, andun dapat yung pagtataglay natin ng inspirasyon. Paano ka magkakaroon? The gift of healing. Wala kang inspirasyon. Hindi mo naaalala yung pangako ng Diyos about healing. Hindi mo naaalala ang Mark 16 to 18 na inuutusan niya tayo. Na ikaw ay tunay na mananampalataya. Buksan na natin, Marcos 16. Hindi naman po yung sinabi ng pastor lamang ang magle-lay hands. 16, Mark 16. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. 17. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko, ibig sabihin, in the name Jesus, magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika, speaking in tongues. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. For us to truly experience the Word of God, we must have the vessel of inspiration. Ang inspirasyon, napakinggan mo, pinaniwalaan mo, at tinupad mo. Pero hanggang listening lang, and I believe, puro ka I believe, pero ayaw mong isagawa, ayaw mong itrabaho, then you will become demons also. Kasi nga in James, pag yung mga demonyo ay naniniwala din naman. Pero anong kulang sa kanila? Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Okay. Kailangan natin po. Kailangan natin. The theme this year is for us to bear fruit in Jesus' name. Paano tayo makakapamunga kung hililihis tayo, yung sinasabi sa John 15, na aalis tayo, mapuputol tayo? How can we be sustained? Paano tayo masusustain sa ating espiritu? Kailangan natin maging buhay ang salita ng Diyos. Alam natin na namumuhay tayo spiritually kung namumuhay tayo po sa salita ng Diyos. At makakapamunga lang tayo kung tayo nananatili sa Diyos. John 15 verse 7, remain in me. Manatili tayo sa Diyos, manatili tayo sa salita. Remain in my words and ask. Okay. What do we need to ask? Number 1, ang ating kaligtasan. We must maintain our faith. We must maintain our salvation. Yes, libre ang kaligtasan, ibinibigay po sa lahat. Pero paano? Sige, bigyan natin ng parable. Ang isang mag-aaral, nag-enroll siya first semester. Pero hindi na siya pumasok, nag-enroll lang. Graduate pa po siya. Nag-enroll lang hindi nag-aaral. Gagraduate ba ang hindi nag-aaral? Hindi nag-quiz? Hindi sumusunod kay teacher? Graduate? Di ba hindi? Magkakaroon ba ng honor? Di ba hindi? Di ba? Ano ang ibig sabihin? Even though ang mga tao ay tumatanggap, yes, sasabihin natin na, tanggap ko naman ang Panginoon Jesus. Pero kung walang pagpasok, ibig sabihin, hindi pumapasok sa school. Wala namang pagsunod. So, gusto ipagawa ng Diyos. So, tingin nyo, mapapanatili niya ang kaligtasan. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang pagkakataon para magligtas. Pero nasa atin kung gugustuhin ba natin. Kasi ang pagpili po sa katotohanan ay hindi po madali. Ang ibig sabihin po ay pagpasok sa makipot na daan. Kaya magandang parabol yung daanan natin. Ano? Makipot, yung papataas. Hindi makapagsasabay ang dalawang taong malalaki. Tama? Excuse me. What we really need now is really the inspiration. Na nasusunod pa natin ang salita ng Diyos. Walang silbi kung alam mo na lahat. Sabihin natin, alam mo na lahat ng malalalim ng katuruan. Pero kung wala kang inspirasyon,
Nawawala na sa iyo ang salita ng Diyos. Ang kawalan ng inspirasyon ay kawalan din ng gana na sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam mo, makikita natin na wala tayong inspirasyon when we become lazy in doing our spiritual activity. When we become lazy in reading the Bible, when we become lazy in praying, when we become lazy in evangelism, when we become lazy in praying for others. You see that? Marami akong matatagal lang pinapanalangin. Pero unti-unti po na binibigay ng Diyos ang kasagutan. Kaya doon ako na-encourage na, bakit ako magre-reklamo? Bakit ako magre-reklamo kahit matagal pang sagutin ang aking panalangin? Ang kailangan po natin ay manatili tapat sa pananalangin sa kanila. Na hindi natin sila hihintuan sa panalangin. Kailan mo hihintuan na ipanalangin ng isang taong mahal mo sa buhay? Kapag patay na po siya. That's the only time that we will stop praying for them. Pero hanggat humihinga ang tao, may pag-asa pa iyan. May pag-asa iyan. Kailan matatapos ang pag-asa? Kapag wala na, humiwalay na. Kaya we must never stop on praying and asking God. Because He is the God of mercy. Alam niya kung sino ang kanyang kakahabagan. Alam niya kung sino ang kanyang bubuksan para matanggap ang salita. Di po ba? Hindi natin masasabi na masarap yung cake sa diaries kung hindi natin natitikman. Bago ba naman? Okay. Ang ibig sabihin, hindi mo talaga ba ipapatotoo kung hindi mo nararanasan. Di ba, Ateneos? Natotoo ang habag ng Diyos. Pare-pareho po tayong kinahabagan. Sino ba dito ang pumunta dito sa church na matuwid na? Na maging ako inaamin ko na kahit paanak ako ng pastor, hindi ba ako lubusan naging matuwid? Marami din akong kalokohan. And that is how we see that God is working. Nang habang niya ay pinaparanas niya, binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa na makapalumbalik. Hallelujah. Kaya sa pagkakataon ito, tayo po isama-samang manalangin. Ang title po ng preaching sa Jeremiah 29 verse 13, we must earnestly, basahin ko muna yung last verse bago tayo manalangin. Sa aklat ng Jeremiah, verse 13. Basahin nga po natin sa Tagalog. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y ninyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Tanungin ko po kayo ngayon, seryoso po ito. Kahit sa mga narito ngayon joining us online, totoo ba na hinahanap mo ang Diyos? Totoo ba na ninanais mong maranasan ng Diyos? Totoo ba na gusto mong paniwalaan, sampalatayahan, at gustong pakatukdin ng Diyos? Sa harapan ng Diyos, wala tayong maikukubli. Alam niya ang estado ng ating puso't isipan. Alam niya ang estado kung gaano tayo katotoo. Kaya nga sa aklat ng John chapter 4:24, siya ay naghahanap ng mga totoong sasamba sa Kanya sa Espiritu katotohanan. Nandito ka na lang din, kapatid. Nandito ka na lang din, joining us online, kapatid, hindi ka pa magpapakatotoo sa harapan ng Diyos. God knows our situation. God can make a difference now, but if only you believe, if only you become true, kung gusto mo lamang talagang maging totoo, totoo ang Diyos sa Kanyang pangako. Pero minsan talaga tayo po ang sinungaling. Hindi po natin kailangan magpakitang tao sa pananampalataya. Ang kailangan po tayo po'y maging totoo. Kaya sa pagkakataong ito, huwag mong pansinin ang katabi mo, tayo po'y manilukhod. Even if you are not really kneeling down, but if you want, you kneel down. Let us humble down. Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang Diyos niloloob niya na makalapit tayo. Pakinggan pa rin natin ang Kanyang tinig. Tayo po'y lumapit sa Diyos sa panalangin with inspiration. Panalangin na tunay nga may pagtulong ng mga dahil na Espiritu. Una sa lahat, humingi nga po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Ang banal na mga pangyarihan sa lahat.
Kami, O Diyos Ama, ay narito. Nagnanais, O Diyos Ama, na mapakinggan ang tinig mo. Nagnanais naman ng balik sa iyo. Nagnanais, O Diyos Ama, na tunay, Father God, lumapit, malilungkot, magpakumbaba. Ama, narito ang iyong mga anak. Narito kami, O Diyos Ama, bilang isang iglesia na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagnanais na hanapin ka. Nagnanais magtaglay. That great inspiration, Ama. Allow us to hear you. Allow us, Father God, na mapakinggan namin ang tinig mo, Diyos Ama. Ama, ang pagtawag mo sa amin. Father God, tulungan mo kami na hindi mawawala sa amin ang inspirasyon. Our ability to listen, our ability, Father God, Ama, na mapakinggan, Diyos Ama, Father God, ang spiritual mo pagpapala sa amin. Ama, tulungan mo kami sa mga iglesia nito. Father God, help us. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Father God. Amen. Tinatawagan ko muna si Pastor Raymond. Awitin na muna natin ang anthem natin. The more I seek you before we do the closing prayer, the benediction. Awitin nga po natin ito bilang estado ng ating pagpapakumbaba. Natunay nga na hinahanap natin siya. Natunay nga that whenever we pray, let us pray with inspiration. Iba po yung panalangin na gusto mo lang dahil nga required na manalangin. Pero iba po yung pagkakataon na talagang gusto mo hanapin ang Diyos sa panalangin. Never stop in praying. I'm encouraging you. Never stop on praying. I-ex mo muna bago mo yun. Kasi open mo na lang ulit. Never stop in praying. Lahat ng ating gagawin, it must be filled with inspiration. We want the gift of healing. We want the gift of casting out demons. We want the gift of preaching, of teaching. Let us have the desire to be used for God. Awitin nga po natin ito. It's more than I can stand.
Lord, sa Ama, na pagtulong mo sa bawat isa. Na sa iglesia mo ito, sa Ama, patuloy mong nais, O Diyos, that this church will have an ear to hear your word. That all, Lord, sa Ama, na narito, Lord, sa Ama, kasama namin on site. And even those who are listening now online, Father God, let us have the ear that can hear your voice. Na tunay nga, Diyos Ama, ang salita mo ay manunungod sa bawat isa. Ama, dalangin ko, Diyos Ama, Father God, na tunay nga hindi kami mapangunahan. Father God, hindi kami makontrol the thoughts of demons. But we will control by the Holy Spirit. Father God, I pray, let the Holy Spirit move in this place, O Diyos Ama. Masasagin mo ang mga katigasan na aming mga ulo, katigasan na aming mga puso, at umaga sa mga nakawalan ng pananampalataya ay masugil sa kapangyarihan ng iyong salita. Na namang karamdaman ng sa may mapagaling, you sent your word heal us, Father God. We pray, Father God, let us humble down. Let this church truly humble down before you, Father God. Ama, dalangin ko, Diyos, Ama, tulungan mo ang bawat isa. Na tunay nga, O Diyos, Ama, na magpakumbaba. Father God, Jesus, we thank you. We pray for the Holy Spirit, Father God. Let us only be guided by the Holy Spirit. Father God, let us have brain inspiration. Jesus, let us have the brain inspiration, Father God. Sa aming paglapit na Diyos Ama, pagpuksan mo ang aming mga tenga. Pagpuksan mo sa mga spiritual namin kapayan. Thank you, Jesus. Maraming salamat, O Diyos Ama, sa pahatid mong salita na siyang nagpapagaling sa amin. Ito aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo for the benediction.